Salamat because Ephesians 1 to 3, tayo ay pinagpala ng Panginoon dahil yun ang salita na at ang salita lamang niya ang ating kakapitan. Amen? Every gising is a? Sino rito pinagpala ng Diyos? Magsabi na Amen? Amen. Praise the Lord. Sabi mo, pinagpala ka ng Diyos. Parang ayaw niya sabihin na. Amen. Praise you, Jesus. Amen. Okay. 2025, the year of breakthrough. May naramdaman na ba ang breakthrough sa buhay? Amen. Marami pang darating, siksik, liglig, at tumabaw ng biyaya at pagpapala ang ibibigay ng Panginoon sa atin, sa taong ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Because Ephesians 3:20, His power that's at work within us. May kapangyarihan na sa loob ko, sapagkat ang banal na Espiritu ay nasa ating lahat at tumanggap sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Okay, let's talk about love. Sabi nga natin, February is love month. So yun ang pinag-uusapan natin. Last week, pinag-aralan natin yung pagmamahal sa ating sarili. Today, we'll talk about family love. Amen. Sino rito ang mahal ng pamilya? Magsabi niyo. Amen. Praise God. Amen. Okay. Sabi dito, paano mo malalaman kung successful ka? Ano nga ba? Natakuhan na. Amen. Okay. Sabi dito, merong 6 na factors. Una, tangible things. Iba, masasabing successful isang tao pag maraming pundar, maraming sasakyan, may mga gadgets, may mga bahay at lupa. So, tangible things. Pangalawa, emotional quotient. Yung ayos yung pag-iisip mo, hindi yung bugnutin ka. Sino rito bugnutin? Yung mga marunong magpatawad. So, nasasabing successful daw isang tao pag siya ay merong tamang pag-iisip. Hindi yung masingitan ka lang, gusto mo namang baril ng tao. So, yung kayang dalhin yung kanyang sarili. Achievements, yung mga certificates, yung mga awards. Yung si ganito, magaling yan. Miss Universe yan. Meron tayo Miss Universe dito. Amen, di ba? Dapat kiniklaim na yun. No? Yung achievements. And then, masasabi rin successful ka. Kung sa age mo 50, wala ka pang maintenance. Sino rito walang maintenance? Amen? Okay, good. Ito, good family life. I think this is the best factor na masasabing successful lang sa tao. Hindi yung dami ng yaman, hindi yung napundar, kundi buo yung pamilya niya. Sino rito buo pamilya? Magsabi ng Amen. Amen. Okay. So, ang tanong, ikaw, maayos ba ang pamilya mo? So, yun natin pag-uusapan ngayon. Let's talk about family. At tayo na pag-aaralan natin ngayon, recipe for a successful family. Okay. Sabi dito sa Psalms 127 verse 1, unless the Lord builds the house. Sabi dito, kung ang Diyos ang gumawa sa tahanan nyo, ay buo ito. Hindi yung marami kang gadgets, pagaling yung gumawa ng bahay, yung architect o engineer. Kailangan ang Diyos ang nagbuo sa tahanan natin. Ibig sabihin, nandun ang Diyos sa tahanan natin at tayo ay kumakapit sa biyaya ng Lord. Because those who built it, labor in vain. Pag ang bahay mo, binuo ko yung tahanan ko kasi matalino ko, kasi marami kong pagka, kasi marami kong achievement, kapatid, babagsak yan. Kailangan ng Diyos nasa atin. Amen? So pag-usapan natin yun, medyo babalik tayo sa simula, sa Genesis. Tingnan muna natin, alam naman natin, ang pundasyon ng pamilya ang Diyos, pero mayroong nanay at ang tatay. Sige, tingnan natin. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao atin sa ating larawan ayon sa ating wangis. Alam naman natin na yung ginamit na word sa Diyos dyan ay Elohim. Ibig sabihin, plural form yet used in singular form. Ibig sabihin, kasi tatawagin natin, sino kausap ng Diyos? Diba? So dyan papasok na yung Trinity concept na merong Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sabihin mo, hindi angel yan. No, angels are not creators. Okay, so alam na natin yan, pinag-aralan na natin yan. Lilikhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Okay, so marami, alam ko isang pag-aaral to, pero may bibigyan ko ng 4 o 5 katangian paano tayo ay sa wangis ng Diyos. Pero tingnan muna natin yung next stanza. Sila ang mamamahala sa isda, ibon, himpapawid at lahat ng hayop, maging maamo, mailap o malaki. So yung paggawa sa atin ayon sa larawan, merong kapangyarihan ng ibigay ang Diyos. Okay, let's talk about ano yung larawan at imahe.
Sabi dito, God has given humanity higher value than any other creation. Tama naman. Mas mataas ang tao sa unggoy. Mas mataas ang tao sa surot. Mas mataas ang tao sa leon. So sa lahat ng ginawa ng Diyos, tao yung pinaka. Amen. Pangalawa, God has made humanity like Himself. Ano ibig sabihin ng like Himself? Maraming attributes na meron ang Diyos na nasa tao. Unang-una, God is a Trinity. God, at tao, may tatlong bahagi. Ano yun? Body, soul, and spirit. Ang Diyos nakakapag-isip, ang tao nakakapag-isip. Ang Diyos nagro-rule, tayo nagro-rule din. Ang Diyos, merong damdamin, tao may damdamin din. So marami. So, sabi nga, God has made humanity like Himself. God has created humanity to be His representatives on earth. Tayo ay mga ambassadors. Amen? Kaya pag ikaw nasa isang lugar, ambassador. Amen? At ngayon, nasaan tayo? Nasa embassy tayo. Amen? Kasi mga ambassador tayo yung sugo ng Diyos. And God has created humanity to have, ito maganda, has everlasting fellowship with Him. Meaning, hindi dito natatapos ang ating ugnayan sa Diyos. Hanggang langit. Yung mga ibang creation niya, hanggang dito lang. Tatanungin mo ko, paano yung mahal kong hayop? Hindi ko alam. Although may mga person na nagsasabi, sa langit daw, yung mga wild animals magiging tame. I don't know, hindi ko alam kung nandun yung mga hayop, pero sigurado ako, pag ikaw may Kristo, nandun ka doon. Nandun ka sa langit. Amen? Palakpakan natin Panginoon. Amen? Okay, so nilalam niya, okay, but Genesis 2, yung una kasi, pag sinabi mo, iba kasi sinabi, Genesis 1 and Genesis 2 are two different chapters, no? Genesis 1, ito yung parang summary. Pagdating sa Genesis 2, parang in-itemize. Kaya ito na yung paggawa sa lalaki at babae. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. So tama yung ginagawa ni Donald Trump. Dalawa lang ang gender, lalaki at babae. Now, we are not against LGBT community kahit sa mga nanonood. Walang sinasabing ganun. We love the LGBT community. We are not judgmental persons. Kaya lang, pagdating sa creation ng Diyos, babae at lalaki. Totoo naman. Tapos sabi niya, at sila'y pinagpala niya. Napansin nyo? Pagkakawa ng Diyos sa tao, blessing agad. Paano mo sasabihin hindi pinagpala ang Diyos? Ang pinagpala ang tao. Kung pagkagawa sa tao, blessing agad. Tapos inulit pa si Ephesians 1:3. Ano sabi? We are blessed. Hindi naman katabi mo kang blessed. Amen. Okay, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin. Merong purpose, merong dapat gawin. Sabi niya, kanyang larawan, punuin. Pag tumami ang tao, lagi itong pinapaulit-ulit. Ano ibig sabihin? Anong dadami? Larawan ng Diyos. Tubig lang. Pasensya lang ha. Okay, sabi dito, punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamamahala nito. So, ibig sabihin, sabi ko, may purpose, may mission, may silbi ang tao. Kaya huwag mo sasabihin wala kang silbi. Yung iba kasi sinasabi wala siyang silbi. Just because hindi niya na-achieve yung kanyang goal sa buhay, hindi, may silbi ka. Sabi nga, pag ikaw nasa Panginoon, Romans 8:28, all things work together for, kahit sabihin mo ng plain housewife ka lang, kahit sabihin mo wala kang trabaho, pag ikaw nasa kay Kristo, pinagpala ka, may silbi ka. Amen? Ano sabi dito? Binigyan ko kayo ng kapangyarihan. Hindi binigay lang isa nakatapos, hindi binigay lang yan sa nakapag-aral, hindi binigay lang yan sa lalaki, binigay yan sa lalaki at amen? So we have an authority sa lahat ng nilalang ng Diyos sa lupa. Human has authority over all creation. Amen? Okay, so maliwanag. Sabi dito, hindi niya lang ginawa ang tao, binigyan pa niya ng silbi. Ito, tingnan mo yung katabi mo kung may silbi yan. Amen? Okay. Okay, sabi niya rito, may origin, may simula ang Diyos. Natatawa ako kasi nung bata ako, niloloko ka. Ano ka lang, galing ka lang sa basura. yung mga ganun, tuksuhan ng mga bata, pinulot ka sa kangkungan, iba nga, sorry sa word ko, pinulot ka sa tayong kalabaw. Isang ganun ng mga bata. No, ang tao may origin. Hindi Big Bang, hindi yung ano yun, nagkataon lang. May design, babae at lalaki.
may purpose, may sinabi, may pinapagawa, may blessing, may authority, may kapangyarihan, may misyon. Ano yung misyon? Magparami. May inutos. Ngayon nga sabi ng Panginoon, bago siya inulit niya yun, make disciples of all nations. So, ibig sabihin ng tao may silbi talaga. Okay, so, nung pinakita natin sa Genesis 2, further verse tayo, 18 to 25. Ito na, ginawa na ng Diyos ang family. Sabi nga natin, family is the smallest form of government. Merong hierarchy na. Sabi dito, pero sa una, wala pang hierarchy. Tingnan natin, no? Hindi pa mataas si lalaki, hindi pa mataas si babae. Sabi dito, hindi mabuting mag-isa ang tao. Yung tao, meaning si Adan. Bibigyan ko siya ng angkop na makakasama at makakatulong. Okay, yung makakatulong, sasabihin ng iba, makakatulong pala ni Adan eh. So, ibig sabihin, mataas si lalaki. No. Ang ginamit na makakatulong dito sa Hebrew, Azer, inuulit-ulit ko. Ang ibig sabihin niyan, helpmate, katuwang. Dahil ang utos kay Adan, ano sabi mo? Tend the paradise, parang ikaw ang mamahala dito. So, ibig sabihin, nakikita siguro ng Diyos, yung unggoy may kapartner. O yung surot may kapartner. Hindi yun, may kapartner. Ba't si Adan walang kapartner? So, sabi niya, hindi pwedeng mag-isa yan. Anong ginawa? Kaya mula sa lupa, lumikha ang Panginoon ng mga hayop sa parang ibon ng papawid. Dinala niya ito sa tao upang ipabaya rito pagbigyan ng bibigay ng pangalan. So, ibig sabihin, nung ginawa ng Diyos si Adan, may isip na. May katalinuhan niya. Bakit? Kasi kaya na niya magpangalan. O leon, pangalan ko dito. O tigre, pangalan ko dito. O elepante, pangalan ko dito. So, ginawa ng Diyos, ang tao, may isip. Kaya tayo huwag sasabihin, wala akong silbi, wala akong alam. No, magaling ka. Huwag sasabihin, matanda na ako. Ang daming gumagraduate ng law, matanda na. Kasi bakit? Pag inisip mo na wala ka talaga. Pero pag inisip mo yung disenyo ng Diyos sa'yo, meron ka. Amen? Ano sabi dito? Ayan na. Tinawag yun ang kanilang pangalan. Ang taong nagbigay ng pangalan, hindi yung Diyos na nagpangalan sa elepante. Sino nagpangalan? Si Adan. Amen? Tuloy. Ang taong nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa ipamuid, ayon, hayop sa parang. Ngunit, isa man sa mga ito ay ang nababagay na makasama. So, ibig sabihin, wala makakasama. At makakatulong. So, ulitin ko, Azer ang ginamit dito. Helpmate. Kasi ang utos ng Diyos, alagaan mo yung mga hayop, ayusin niyo yung parang. Merong silbi talaga ang tao nung una, kaya lang wala siyang kasama. Wala pa si Eva. Okay. Gagawin si Eva, ulitin ko hindi para maging, utos-utusan. Hindi. Gagawin si Eva, katuang. Ganyan sila. Level. Okay, tuloy tayo. Sabi dito, kaya pinatulog ang Panginoon ng Yahweh ang tao. Akalain mo, may anesthesia. Sino na-operahan na? Parang ako pa lang. Pag-o-operahan ka, pinapatulog, yung major surgery, nilalagay ng ewan ko paano ginamit nila dito, injection kaya o yung basta pinatulog. Okay, samantalang nahihimbing. So tulog na tulog si Adan. Inoperahan. Yan na. At dito, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilaw ang laman sa tapat niya. So, pero tinanggalan niya tadyang. Ibig sabihin, kinuhanan dito ng laman. At dito ba sa matadyang dito, no? Hindi pala dito. Yan, kinuhanan ng tadyang sa ribs. Kaya pala ganito. Ang lalaki, amoy lupa. Kasi galing sa ang babae, amoy sinigang. Kasi galing sa tadyang, spare ribs. Ang asim mo. Di ba ganon? Kasi na kusina. Doon pala, mayroong biblical reference. Okay, tuloy. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang tulad ko. Laman ng laman, buto ng aking buto. Babaeng tinawag sa kanya sapagkat sa lalaki kinuha. So, ibig sabihin, parehas sila. At ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa. Napansin ninyo? From individual, naging united sila. Kasi asawa at sila ay magiging isa. Amen? So, sa mga nag-aasawa, dapat talaga nagbubukod. Di ba, no? Kasi bakit? Yun ang sabi ng Bible eh. Hindi pwede mag-aasawa kayo. Doon ka pa rin nakasaksa nanay at tatay mo. Walang kasama si nanay at si tatay. Dalawin na lang. Kasi yun yung utos eh. The first family has unity and they left their parents, they left their
bahay, iniwan nila yon para magbukod ng sariling pamilya. Kasi hindi ka matututo sa mga mag-aasawa dyan, sa mga nanonood, hindi ka matututo pag hindi ka bubukod. Tama? Sa mga mag-asawa rito, di ba? Hindi baling iisa lang ang kaldero ninyo, hindi baling dadalawa lang kubyertos ninyo. Basta bukod kayo. Bakit? Nagkakaroon kayo ng kakayanan mag-decide para sa sarili. Hindi yung, ano ba gagawin ito? Tayo ba? Tama lang, tumawag ka, mag-text ka, pero dapat may sarili ka pa rin desisyon. Okay, kapwa hubad noon ang lalaki at babae, ngunit sila ay hindi nahihiya. Imagine ninyo, no malice. Kung natin, anong pinapakita dito? May transparency. Ang mag-asawa, alam ang nangyayari sa asawa niya. Hindi porke pumasok yung asawa, hindi mo na alam. Hindi porke naiwan ng asawa sa bahay, hindi mo na alam. Hindi naman ibig sabihin nung nagre-report ka. Pero ibig sabihin, alam kung magkano ang pera sa bangko, alam kung may ipon, alam kung may problema sa bahay. Mga kapatid na lalaki, sa mga nanonood din, hindi porke ang nanay ang naiiwan sa bahay. Ngayon nga, hindi. Ang babae, nagtatrabaho na rin. Hindi mo na alam ang nangyayari sa bahay mo. Naubusan ng gas, nagalit yung lalaki. Hindi tayo makapagsaing. Hindi mo naman sinasabi sa akin. Bakit? Alam ba ng babae, kaya nag-uubos ang shilling? Hindi rin naman alam. Ano ibig sabihin? Dapat may transparency. Dapat open kayo sa isa't isa. Yun yung ibig sabihin na sila walang saplot. Alam nila. Alam nila na may sakit. Hindi yung malala na lamang may sakit pala yung asawa mo. Kasi pag nasa trabaho, ubo pala na ubo yan, hindi siya nagsasabi kasi bakit? Ayoko kasi mag-alala sila. Hindi. Mag-aalala yan pag lumalaya sakit mo. Hindi ngayon pa lang dapat alam na nila. Kasi iba, ayoko sabihin sa asawa ko may sakit ako kasi mag-alala sila. Yung anak ko, ayoko sabihin, mali yun. Kasi bakit? Paano kung lumala ka? Sino maiiwan? Sila. Dapat ngayon pa lang, isang pamilya na kayo na sama-samang lulutasin anuman ang pinagdadaanan ng isa. Tandaan, transparent kayo dapat. Hindi pagmamahal yung sinasabi mo, aariin mo na lang ito sa kinto para hindi sila maglahin na. Hindi ganun. Because sila, ang utos ng Diyos, be transparent. Amen? Tuloy. Sabi dito, eto na, maayos ang lahat. Kaso nagkasala. Alam niyo na naman yun, di ba? Kinain ni Eva yung mansanas, tinigay yung asawa niya, pero hindi mansanas yun na walang sinabi sa Bible. Mansanas na lang yung ginagamit nating konsepto. Alam niyo yung logo ng iPhone? Alam niyo bakit may knock-knock yun? Sabi nila kasi daw may knock-knock. Yun daw yung ni Eva. Yun daw yung... Ewan ko may nagsabi. Okay, tuloy. Then the man and his wife heard the sound. Ito na, nagkasala na sila. Nung nagkasala sila, hubot-hubot sila, hindi sila nahiya. Yung mga hayop, hindi sila natatakot. Pero nung hubot-hubot sila, pati Diyos natakot sila. Napansin nyo? He answered, I heard you in the garden. Kasi tinatanong sila, asan kayo? Ang Diyos, alam ko nasan tayo. Kahit magtago ka sa loob ng CR, ng banyo, alam na Diyos yan. Tinatanong lang. Parang magulang mo lang yan eh. May problema ka ba? Kahit alam ng magulang may problema, di ba? Tatay natin yan eh. Alam ng Diyos pinagdadaanan natin. Wala kayo tatago sa tatay at nanay mo. Amen? Ang sabi ng tao, I heard you in the garden. I was afraid because I was. Mabigat to. Dati, Leon, hindi ka takot. Ngayon, Diyos kinakatakutan mo. Parang sinabi, Brad, church ka naman. Ayoko, baka masunog ako. Parang masusunog ka talaga pag hindi ka nag-church. Di ba? Pag yung best friend mo ayaw mag-church, hindi masusunog ako dyan eh. Marami kong kasalanan eh. Pag hindi ka nag-church, hindi mo tinanggap si Kristo, sunog ka talaga sa impyerno. Tama, hindi? Tama, di ba? I heard you, I was naked, I was afraid. Naked, ibig sabihin, may tinatago ako sa'yo. Mga kapatid, kailan ka takot tumingin sa bawa yung lalaki? May tinatago sa babae, nakakatingin ka diretso. Bawa may ginawa ka, nagtaksil ka, makakatingin ka diretso sa asawa mo. Hindi, di ba? Yun ang ginagawa ng kasalanan. Hinahadlangan tayo sa pagpapala ng Diyos. Amen? Pag may kasalanan ka, hindi ka mapakali. Pati cellphone mo, dinadala mo sa banyo, hindi naman panhilod yan. Kasi bakit? Baka may mag-text, bakit ng asawa mo? Amen? Kasi may tinatago ka. Natakot sila sa Diyos. Pangalawa, ito na, pinarusahan. Ang Diyos, ano yan?
Judge ang Panginoon. He is God, He is a loving God. Pero namamalo din siya. Sino rito napalo ng bata? Andiyan pa yung tatakpan ng, ano yun, karton. Aray, hindi pa pinapalo ko. Amen. Ang pamalo pa nun, nalalagyan mo, hanger. Sakit nun, sino na. Pero yung mga bata ngayon, hindi na napapalo kasi may bantay bata. Amen. Ayan, ang sabi dito, to the woman, ito na. Sabi niya, mahihirapan ka mga. Alam niyo mga babae, in reality, matatapang. Pero mo 9 months, may dala-dala sa tiyan. Tapos pagkatapos noon, pag pinanganak pa yung baby, sila pa yung gumigising sa gabi. Sila pa yung, titimpla ng gatas mo. Di ba? Matatapang ang babae. Ito pa masakit. So meron na silang hirap sa panganganak, buti nga ngayon may painless na. Your desire, ito mabigat. Your desire will be your husband. Ulitin ko your desire will be your husband. Sa mga may asawa. Babae. Gusto niyo ba magpapansin sa asawa niyo? Bagong gupit yung babae, nagpagupit, gaganyan-ganyan niya. Yung lalaki pagod sa trabaho, hindi na napansin? Hindi. Ano tatanungin ng lalaki? Ano ulam? Kasi yung babae gusto napapansin, may bagong damit, lakad dyan. Yung lalaki, kaya na tayo. Pagod eh. Your desire will be your, ang hahabulin mo talaga, asawa mo. Ito masakit. He will rule you. Kahit anong pagpapansin mo dyan, uutusan ka lang niya. In reality, nangyayari ito. Kahit anong tapang ng babae, kahit anong ganyan-ganyan ng babae, lalaki pa rin ang masusunod. Totoo yun. Magbabait na lang talaga ang mga Kristiyanong lalaki ngayon. So, tama na tayo. Hindi talaga, kaklase talaga tayo. So, yun yung katotohanan ng buhay. Nasa Bible, hindi kasi alam to eh. Buti nga alam, pagdating sa bagong tipan, sabi sa babae, para hindi na kayo masaktan, submit to your husband. Para hindi na kayo, hindi ka napansin, okay na, luluto na lang ako. Amen? Pag nabusog na yan, papansin ka na. Ano sinabi sa lalaki? Husband, love your wife. Kahit ganyan yan. Mahalin ko pa rin yan. Amen. Kahapon sa Bible study, sabi ko ang mga babae hindi historical. Sagot sa akin yung isang nag-best. Pastor, di ba lalaki rin naman historical? Naaalala ko yun. Oo na lang ako eh. Amen. Okay. Ito na, sa lalaki. Dati, ang utos sa kanila, bantayan yung paraiso, magtrabaho sa paraiso. Pareha sa pantay. Pagdating dito sa parusa, sabi dito, curse is the ground. Pag yung lupa, ano sabi dito? Because of your painful toil you will eat. Ang sinumpa, lupa. Siguro dati yung lupa, ano tawag doon? Yung matawa. Konting bungkal mo lang, tutubo yung halaman. Ngayon, nahirapan. Okay, dati ang utos sa babae at lalaki, pantay. Ngayon, ang babae, hinahabol na ang lalaki. Hindi ako nagsabi niya, Bible ha. Ang lalaki, hirap na hirap sa pagtatrabaho. Kaya pagdating ng bahay, pagod na pagod si lalaki. Kaya ang tanong, kaya na tayo. Doble hirap sila. Ang babae, hinahabol pa rin sila. Yun yung katotohanan ng buhay. Alam niyo, pinagpala, mabuti na nga lang talaga ang mga babae nagtatrabaho. Sa Old Testament, hindi. Binigyan na lang ng Panginoong Hesus ng silbi ang mga babae kasi nung talaga, walang kwenta. Kahit ngayon sa Saudi yata, hindi pa rin sila pwedeng bumoto kung di ako nagkakamali. Ewan ko, nabago na yun. Kasi ang tingin nila sa babae, paanakan lang. Sorry to stay, yun, parang ang baba. Buti, pan-display yan. Sabi yun sa akin, trophy wife. Yung mga ganun pinag-display magagandang asawa. Ganun lang. Pero buti nga, Panginoong Hesus, sino yung unang tao sa kanyang libingan? Babae. Sino yung nasa baba nung siya ay nakapako? Babae. Binigyan niya ng silbi ang mga babae. Amen. Dahil sa kabutihan ng Panginoong Hesus.
Okay, so tuloy, nakita niyo na istorya ha, kasi pinagalitan. Okay, nagkaroon ng priority change. Una, babae, lalaki, trabaho. Ngayon, ang babae, hinahabol asawa. Ang lalaki, doble hirap sa pagtatrabaho. Kasi nga, naghirap dahil yung lupa, mahirap kung alin. Okay, so, eto na. Pati yung ahas, pinagalitan. Sabi dito, binhi mo at binhi niya ay paglalabanin. Diba? Sabi dito, dudurugin yung ulo ng ahas, ang ahas naman tutuklaw. Okay, sabi nila, pag nakakita ka raw ng ahas, kahit putulin mo raw yung sa gitna, pwede ka pa rin tuklawin, mamamatay ka pa rin. Halimbawa lang, pero huwag naman tayo makakita ng ahas. Dapat daw ang ahas talaga sa ulo ang tama. Kasi yung ahas daw, halimbawa dito mo pinutol sa gitna, kaya ka pa tuklawin nun, kaya ka pa rin mamatay. Pero kung sa ulo, yung patay na yun. At yung ulo noon, matagal pa yung venom noon, yung kamandag noon. Kahit putol na yung ulo, kaya ka pa rin tuklawin nun. Mamamatay ka pa rin. Kaya sabi ng Diyos, durugin mo. Durugin mo yung ulo. Amen? Ayaw ng diablo dumami ng imahe ng Diyos, kaya ginanon niya ang kanyang pamilya. So, ang target ng diablo, pamilya. Bakit? Para wag dumami ang imahe ng Diyos. Okay? Hindi ko na ipapaliwanag iba dyan. Yung target na ang focus natin ngayon, pamilya. So, alam niyo na bakit magulo ang pamilya. Ito ang nangyayari ngayon. Sabi dito, we know that we are the children of God and the whole world is under the control of the evil. Kasi ang mga Kristiyano, yung iba, bagong convert, nagtatanong, bakit mo kailan ako nagka-church, nagkautang-utang ako? Bakit nung tumanggap ako kay Jesus, nagkasakit ako? Bakit? Kasi nga, anak ka na ng Diyos. At pag anak ka na ng Diyos, yung mundo, under the control of the evil one, sino titirahin? Ikaw. Kaya may problema tayo. Amen? Pero kayo mag-alala, mabuti ang Diyos. Kaya lang, tinitira talaga ng kalaban ang mundo, lalo ng pamilya. Kasi ang trabaho niya, he kill, steal, and destroy. He killed the relationship. Nagkakaroon ng mga nanay o tatay yung sumasa kabilang bahay. He steal your joy and then destroy the family. Yun ang trabaho niya. Ito, nakita ko to sa isang slide ng CCF. Top family issues today. Non-communication. Ang cellphone, kakain. Nagsa-cellphone. Ang cellphone, napalapit yung malalayo, yung malapit na palayo. Hindi na nga nag-uusap, cellphone na lang na cellphone sa bahay. Kaya hanggang maaari, huwag kayo mag-gadget. Okay, so nagkakaroon ng non-communication, pero dapat nga transparent. Kayong mga anak, dapat transparent sa magulang. Pag may nambuli sa'yo, sabihin mo sa nanay mo. Pag merong, sad to say, nagmumolestya, sabihin mo agad. Kasi bakit? Baka lagi kang molestyahin. Halimbawa lang, huwag naman. Dapat open ang mga anak sa magulang. Tapos ano dito, my observation is most families don't know how to save. Isa pa, ang mga pamilya raw ngayon hindi marunong mag-ipon. Pag may mag-birthday, pinangungutang. Pag merong halimbawa award yung anak, pinangungutang. Pag bakasyon, gusto magpunta ko saan. Bakit? Deserve ko naman. Tawag doon, self-gratitude. Deserve ko naman eh. Hindi, deserve naman niya eh. Ano nangyayari pag may nagkasakit? Mangungutang. Amen? So, isa pa rin na na-observe na yun. Ano ba? Culture, strong influence and the priorities of the parents. No more quality time spent with the family. Dahil daw sa hirap na ng buhay, wala lang panahon ng magulang sa anak. Wala ba tayong panahon sa ating mga anak? I hope and I pray, meron tayo. Sabi mo, wala kasi kung mami, paturo naman. Pasensya ka na anak, pagod na ako. Paturo ka na sa tatay mo. Yung tatay naman, anak naman, hindi ko na alam yan, tulog na. Kasi bakit? Walang oras dahil pagod. Mga kapatid, bigyan nyo ng oras ang pamilya. Amen? Kaya ako, personally, pati nyo napapansin, as much as possible, alam ko, importante yung gawain. Nilagyan natin ng oras. Dapat hanggang ganitong oras lang tayo. Pero lang kung meron tayong affair sa labas. Kasi ayaw naman namin kunin yung buong maghapon ng pamilya. Kasi bakit? Gusto ng Lord, meron pa rin tayong oras sa pamilya natin. Hindi ka tulad gato. Saan ka nagpunta? Prayer meeting. Saan ka nagpunta? Bible study. Saan ka nagpunta? May service. Saan ka nagpunta? Tinulungan ko si pastor. Tignan mo bahay ang gulo-gulo. Ano dahilan? Kasi nasa gawain ako, inuuna ko Diyos.
Ayaw ng Diyos yun. God is a God of order. Sa trabaho, hindi ka makapag-concentrate. Bakit? Nagpuyat ako doon sa gawain. Kasi kailangan ko matuto. Inuna ko ang Diyos. Okay yun. Pero huwag mo sirain ang sarili mo. Amen? Ayaw din ng Diyos yun. Give time to your family. Amen? Okay. Adherence to those respective roles in many occasions, they have changed roles. Sino naman nagbabantay sa mga anak? Halimbawa, mayaman. Yaya. Diba? Sino nagbabantay sa mga anak? Si tito, si tita, si lolo, si lola. Paano kung wala nagbabantay? TV, cellphone, gadget, Netflix. Amen? So yan na nangyayari sa pamilya ngayon. Bakit tinitira ng kalaban ng ating ang pamilya? Ito pa mas matindi. Top Filipino family issues today, number 1. Nasa top 10 tayo ng pinakamaraming LGBT. Ulitin ko, hindi kami against, hindi ako against. Mahal ng Diyos ang mga nasa LGBT community. Mahal ko personally ang nasa LGBT community. Kaya lang, ang ginawa ng Diyos, babae at lalaki lang. Let's pray for them. Number 2, top teen pregnancy. Nung isang araw, may nabalita kami, 8 years old ba yun, buntis? Grabe, ang nakabuntis, 10 years old. Nakakamangha na hindi maganda. Grabe. Bakit? Saan nakikita? Napapanood. Nakikita. Bakit? Kasi walang oras yung magulang. Nung isang araw, ewan ko narinig ninyo, 6 years old, ni-rape. Ano nang rape? 8 years old, tsaka 10 years old. Saan? Sa damuhan sa may basketball court. Tama ba yun? Ang bigat. Ano ba? Top depression, nade-depress yung mga tao, nade-depress yung mga bata. Bakit? Kasi walang oras yung magulang eh. Yung magulang nade-depress kasi hirap na hirap sumabay sa uso. Akala nila, okay lang may iPhone kahit walang ipon. Di ba? Dapat kasi, yung kapitbahay ko may ganito, dapat may ganito rin ako. Dapat may chandelier sila, dapat may chandelier ako. Hello, first floor lang bahay mo, may chandelier ka. Di ba? Kasi naiingit sa paligid. Ano ba? Ito masakit. Top porn surfers. Nanonood ng mga porno, bata. Ito pa mas matindi. Kasi bakit walang control eh. Sabi ko nga sa inyo, hindi nyo naman alam yung pinapanood ng mga anak ninyo eh. Ito pa. Pinakamarami raw sa Pilipinas, babae. Grabe, noon kami, tik-tik lang. Tsaka abante. Ngayon, meron ng ganyan eh, no? Top 10 most prostitution. Nung isang araw nakapanood ako, documentary sa Channel 7. Isang gabi, kapalit, isda. Sinasalubong yung mga, ayaw ko sa probinsya yun, nakalimut, hindi ko na natandaan kasi nabigatan ako. Sasalubungin daw nila yung mga isda. Bago umuwi yung mga isda sa bahay nila, may mangyayari, ang kapalit, siguro bangus, kung ano man yun. Hindi ko alam kung ilang kilo. Kasi gano'n na raw buhay nila. Top 10 HIV group. Nasa top 10 tayo, no? Gaganda. Bakit? Lahat yan, alam nyo, pamilya. Bakit? Tinitira ng kalaban ng pamilya. Kung walang usapan sa bahay, kung walang oras si nanay at si tatay, kung ang anak hindi siya transparent sa kanyang magulang, ganyan ang pamilya natin. Kaya agapan natin. Mga magulang, ilang taon na po yung anak ninyo? Bantayan ninyo. Amen. Lalo na pag babae, hirap pag babae, lalo na maganda. Buting anak namin, hirap ako kasi maganda eh, mana sa akin eh. Amen. Kaya talagang iluluhod mo sa Diyos ang mga anak mo na talagang laging ibantay. Kasi alam nyo paligid, the world is the control of the evil one. Oo, tama, Kristiyano tayo, iniingatan ng Diyos yan, may mga angels na assignment yan. Pero have the wisdom to guard and protect your family. Wala kang oras sa asawa mo. Yung kumpare mo, may oras sa asawa mo. Paano ka? O ikaw, wala kang oras sa asawa mo kasi nagtatrabaho ka, babae ka. Paano yung asawa mo? Baka may kasamahang babae yan. Mga kapatid, I'm just telling the truth and nothing but the truth. Yun yung nangyayari. But I know, in this community, walang ganyan. Amen? Wala tayong ganyan dito. Bakit? Binabantayan tayo ng Panginoon. Pero, alam nyo, ang tinitira talaga. Sa totoo, in reality, may mga demonyo nandito ngayon. Nandyan lang yung mga angels on assignment.
Ito si pastor, kaya may sakit ngayon kasi mabigat yung message na. Kasi ayaw niyang deliver ko to. Bakit ang tinitira tayo? Parang ganito ang mga jabloids. Tingin ko lang pag ang nagawa nilang tirahin, hindi mananampalataya, ito magnakaw ka, pumatay ka, 1 point lang yun Pero pag ang tinira niya, jablo, mananampalataya, nasira ang tahanan, kota agad siya sa 1 buwan. Bakit? Talaga tayo gustong tirahin kasi ayaw niya maramdaman natin yung siksik, liglig at umabaw ng pagpapala ng Diyos. Kaya mga kapatid, guard your family. Okay? Buti na lang talaga mabait ang Diyos. Buti na lang talaga mahal tayo ng Panginoon. Dumating si Jesus. Amen. Hindi papayag si Jesus na ganun tayo. Bakit? Mahal na mahal na mahal niya tayo. Kaya ngayon kunta, mahal na mahal kita, Panginoon. Mali yun. Ang totoo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen. Sabihin mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Amen? Sabi dito, John 3:16, kanina to, top 10. Memory verse to ng mga bata Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa isang katawan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino masumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na wala hanggan. Mga kapatid, hindi lang sa langit yan. Gusto ng Diyos, dito pa lang nararanasan na natin yan. Amen? Hindi ito prosperity gospel. Hindi ito yung magtanim ka, magkakaroon ka ng blessing. No, totoo to. Bakit? Pinagpala tayo ng Diyos. Nakita nyo sa Genesis, pagkagawa pa lang sa lalaki at babae, anong binigay? Pinagpala sila. Kaya huwag sasabihin nila na, prosperity gospel. Prosperity gospel. Genesis pa lang, pinagpala na tayo Amen? Wala ang sinabing magbigay. Kinreate ka pa lang, natutuwa na ang Diyos sa'yo. Tama yung sabi ng kanta ni Freddy Aguilera. Ano ba yun? Nangisilang ka sa mundo ito, tuwang-tuwa ang magulang ko. Ayun biblical pala yun. Nang ginawa tayo ng Diyos, pinagpala ka agad ng Diyos. Amen? Pagpapalain ka ba kung di natuwa? Amen? Kasi ang pogi talaga ng mga anak ng Diyos. Ano pogi yan? Ang gaganda ng mga anak ng Diyos. Amen? Okay, John 10:10. Ito pa, naparito ako upang ang mga tukoy magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Hindi ito prosperity gospel may verse. Amen? Mag-iba kasi sabihin, prosperity gospel yan. Wala mo sinabi magbigay. Yun yung katotohanan kasi may verse. Kahit na Zoe yan, pinagpala pa rin. Ang usapan dito, pinagpala. Kasi dalawa, alam naman natin, di ba? Tinuro natin to. Ano yung life dyan? Zoe yan, hindi yan Diyos. Diyos ba? Kotse kasi yun Zoe, spiritual life. Okay, pinagpala pa rin. Ang usapan, pinagpala. Amen? Hindi pinagpiko. Pinagpala. Tignan mo katabi mo kung pinagpala talaga yan. Natawa. Amen? Okay, ito yung triangle. Pag yung nanay at yung tatay lumalapit sa Diyos, lumalapit sila sa isa't isa, tama? Napansin ninyo, saya-saya dito, bakit mag-aasawa nandito? Kasi pareho kayong lumalapit sa Diyos. At pag kayo lumalapit sa Diyos, yung anak nyo lalapit sa Diyos. Amen? Yung anak ko medyo rebelde, huwag kang mag-alala. Pag sinasama mo sa church yan, natataniman yan, pinagpe-pray mo yan, bukas pa kalawa, magulat kang pastor yan. Paano kung di mo sinama? Yun lang. Ako na lang, pastor, wag na yung mga anak ko. Hindi. Kung mahal mo sila, isama mo sila. Kung mahal mo sila, ipag-pray mo sila. Amen? Anong klaseng nanay o tatay ka kung hindi mo pinag-pray ang anak mo? Ang mga anak din, marunong na kayo mag-pray, di ba? Kung mahal mo ang magulang mo, dapat pinag-pray mo sila. Amen? Pag wala si Jesus sa sentro ng pamilya, bagsak ang pamumuhay nila. Buti na lang may Jesus sa pamilya natin. Amen? Kaya alam nyo, napaka-importante ng kasal Wala kasing live-in sa Bible. Kasi, sabihin mo, sila nag-live-in, hindi naman kasi sila, hindi kinasal. Ano si Lord Alam niyo ba, babae, lalaki, pag kinasal, merong nagkakasal, tama? Pastor, pare, judge, o kung sino mang higher authority. It represents the Lord. May tatlo yan, triangle yan. Pag nagsama kayo, kayo lang. Kaya dapat, merong basbas ng Diyos. Kasi pag walang basbas ng Diyos yan, hindi nyo kasama ang Diyos sa pamilya nyo, madudurog yan. Amen? Pero pag si Jesus ang sentro, masaya ang pagsasama nila. Oo, may topak ang babae. Oo, may sumpong din ang lalaki. Pero aayusin ng Diyos yan.
Mamaya, nagtatawanan na namin ko. Kasi ano ka pa, no? Ang cute-cute mo talaga. Ang cute mo, pagalit ka. Bubuin pa rin ng Diyos yan. Amen? Oo, hindi naman tayo abnormal na sa bahay, tawanan lang tawanan. Minsan may drama din. Amen? Ito nga nakakatawa eh. Pag mag-asawa na eh, alam niyo pinag-aawayan ng mag-asawa, mga maliliit na bagay. Tama hindi? Hindi nag-aaway sa pera yan, bihira. Siguro hindi nag-aaway sa third party yan. Ang pinag-aawayan niya, basahan, sinaing, ulam, mga ganun lang, mga maliliit na bagay. Pero halos pagpatayan. Pero mamaya ayusin naman pa dyan. Okay, recipe for a successful family, mabilisan muna. Dapat may joy sa pamilya. Dapat ikaw bilang nanay o bilang tatay, pag nando ka sa pamilya, nagbibigay ka ng galak. Amen? Sabi dito, ang masayang pamilya, may kagalakan at bibigyan ng galak sa isa't isa. Hindi yung pagdarating na si tatay ka, parang sa kwarto na tayo, hindi na si tatay. Dapat pagdating si tatay o si nanay, excited yung pamilya. Parang ano lang yun, yung kanta, yung papay. Ano yun? Si papay, may dalang tinapay. Di ba? Di ba? Bakit? Masaya. Di ba? Ano sabi? Ito hindi ang joy at happiness magkaiba yan. Ang joy kasi, state or condition. Nasa puso. Yung happiness, emotion. Halimbawa, bigyan ko kayo ng tig-1,000 ngayon. Sino gusto ng tig-1,000 ngayon? Ba't lakas talaga, no? Pastora, check. Pag naubos yung 1,000, wala na. Di ba? Halimbawa, binigyan ko kayo ng tig-1 Fortuner. Pag nasira yung Fortuner, pagawa nyo. Di ba? Ibig sabihin, merong agent ng pagpapasaya. Amen? Pero yung joy, nasa puso yan. Sabi nga ni Nora Honor, walang himala, nasa puso. Di ba? Sabi gano'n, di ata ninyo alam. Yung joy, constant, lagi yan. May pinagdadaanan kayo, maninibago pa rin yung joy sa puso nyo. Pero yung happiness, temporary. Yung joy, internal, nasa loob ng gagaling. Yung happiness, external factors. Halimbawa, pupunta tayong Baguio, masaya tayo. Pag umuwi na tayo, tapos na yung Baguio. Ganun lang, di ba? Pero yung joy, nasa bahay ka, masaya ka. Nasa church ka, masaya ka. Wala sa lugar ang joy. Nasa kusina. Yung tumawa, naghuhugas ng pinggan. Amen? And joy comes from God. Hindi, pastor. Sa supermarket galing ang joy. Commercial nga ni Michael Beer. Ang happiness, paligid lang. Amen? So dapat daw, ikaw bilang miyembro ng pamilya, nagbibigay ka ng joy. Amen? Romans 15:13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Kailan pumasok ang Holy Spirit? Kung tinanggap natin si Jesus. So pag nasa iyo ang Holy Spirit, may joy ka kahit nasaan ka. Amen? Si pastora nga, pag nakikita lang saya-saya niya. Pag nakikita ako, sumatawa yan. Kala mo nakakita ng clown. Amen? Nandun yung joy kasi sa kanya. Amen? Sabi sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord. Kanino raw dadala? Kay Lord. Si Pablo nagsulat, nasa kulungan. Biro mo nasa kulungan, masaya. Uy, may rehas. Uy, di ako makalabas. Hindi naman siguro gano'n. Amen. Pero ang point dito, kaya niya magsulat na sinasabihin niya mga taga-Pilipos, uy, magdalak tayo sa Lord lagi. Amen. Kasi bakit? Nasa loob ang kagalakan. Amen. Ano dito? Pag wala kang joy, humingi ka. Ito merong kwento. Merong isang lalaki, wala raw siyang joy. Ngayon, sabi nung mga tiga-kanila, tiga Laguna sila. Sabi niya, sa taas ng Mount Makiling, may matanda dyan. Sabi niya, medyo mahirap lang, pero meron daw libro yan na pag nakuha mo yun, mapupuno ka ng kagalakan. Itong si Pedro, inakyat siya. Talagang hirap na hirap siya. Pagdating sa taas, nakakita agad siya ng kamatayan. Alam ko, bakit ka nandito? Gusto mo ng aklat ng kagalakan? Opo, gusto ko po yan. Pengin mo na ng 1,000 na bago. Gulat siya. Bakit po may bayad? Gusto ko lang na 1,000 na bago. Wala pa ako noon. Nakakita ba kayo 1,000 na bago? O yun. So, buti na lang meron siya pangati. Kaya lang, huwag mong titignan yung nasa likod niya. Sabi niya gano'n. Magsisisi ka. So, usapan, huwag titignan yung nasa likod. Ito, tontuhan na siya. Pagbaba, binasa. Talagang
galak na galak siya. Paglipas na isang buwan, sabi niya, ano kayo nasa likod dito? Sabi niya, kaya lang, magkorotitig na, magsisisi ako eh. So, pinaglabanan niya, paglipas ulit na isang buwan, hindi siya mapakali. Alam mo, tao, ganun, hindi mapakali. Sabi niya, di bali magsisi. Alam niyo, pagtingin niya sa likod, National Bookstore, 75 pesos. Yung hindi tumawa, gutom. Yung nakatingin pang ganyan. Pero ang tunay, ako natawa sa inyo. Ang tagal nung isa, ano yun? Iniisip pa eh, no? Nagbigay siya 1,075 pesos na pala sa National Bookstore, kaya nagsisi siya. Pero iba, iniisip pa, ano yun? Pero totoo, Joy, until now you have not asked that thing in my name. Ask, you will receive, that your joy may be full. Ang hinihingi pala, joy. Pag hindi ka pa nagagalak, Lord, bakit ganito buhay ko? Walang kagalakan. Bakit parang blanco? Pray. Alam niyo, napaka-makapangyarihan ng prayer. Gamitin nyo lang ang gamitin niya. Magugulat kayo. Alam niyo, kanina pa ako nahihiya. Ayaw ko napansin. Hilong-hilo ako doon. Ikot ang paligid ko. Pero sabi ko, Lord, tatayo ako doon. Ngayon, nakatayo ako dito. Amen? Bakit? Makapangyarihan yung Diyos na sinasaktan. Ipagpakan natin natin. Amen? Sabi ito, kasi ang pamilya may kagalakan na kay Kristo lang tatagpuan. Amen? Ang tanong, may Kristo ba kayo sa pamilya? Amen? Pangalawang empowerment. Dapat bilang miyembro ng pamilya, pinalalakas mo pamilya mo. Sabi dito, mga masayang pamilya, nagpapalakasan. Physically, emotionally, mentally, spiritual. Physically, nanay ka. Huwag kang luto ng crispy pata. Cholesterol yan. Amen? Hindi ko sinabing huwag. Huwag kang luto ng pakbet. Tataas ang uric. Kung tatay ka, dapat ikaw yung mag-initiate sa pamilya mo. Pag-exercise tayo tuwing umaga. Health is wealth. Physically, marami pang bagay. Dapat pinalalakas mo din. Emotionally, tawag natin sa bahay, tahanan. Hindi tirahan. Diba? Inulit-ulit natin yan. Pag may problema ang bawang asawa mo, nasagutan ako ng boss ko. Sinabi sa asawa, bakit ka nasigawan? Kasi nagkamali. Ikaw naman mali. Ikaw kasi kaya... Hindi ganun. Pag nasa bahay na, hindi yaman na yun, nasa bahay ka. Ganun din, mga anak. Mami, napagalitan ako ng teacher ko. Bakit? Nagkamali ako. Ikaw kasi, ano mo, ikaw, di ba? Di, dapat, okay na anak. Dito ka na, pag-aralan natin. Dapat may emotional freedom ang mga miyembro ng tahanan. Magsabi ng nararamdaman nila. Hindi yung pagagalitan mo pa. Depressed na nga yung tao, iipitin mo pa. Amen? So dapat sa tahanan nagpapalakasan. Mentally, nagpapatalinuhan. Hindi yung 1 plus 1, tinuturo mo 11. Di ba? You should teach your children properly. Amen? Ano ba? Spiritual. Yung mga kapatid, hindi na natin dapat ituro ito. Amen? Bilang mananampalataya, dapat obligasyon ng nanay at tatay na turuan ng mga anak. At gano'n, hindi lang itong mga para sa magulang, para mga anak din. Dapat ikaw, nakikita mo yung tatay mo, buntat na. Sabi mo, tay, laki na ng tiyan mo. Baka mga anak ka. Di ba? Dapat bilang anak, nakikita nyo rin yung mali sa pamilya. Hindi ko sinabi may mali, Kasi kayo yung salamin ng magulang ninyo. Amen? Okay, ano ba? Emotionally. Minsan nakikita mo yung magulang mo, pagod na, ikaw naman yung gumawa sa bahay. Hindi yung pag inutosan ko magsahin, wait lang. Di ba? Ano ba? Mentally. Alam niyo sa totoo lang, minsan mas matalino pa ang anak sa mga magulang. Tama hindi. Kami nga ni Junior Minsan nga meron kaming English word. Halimbawa lang, nag-uusap kami. Ano ka na ibig sabihin nito? Kasi bakit? Kasi sila fresh na fresh pa ngayon sa pag-aaral Kagaya kahapon, yung sa kapatiran, congruent. Ano yung congruent? Di ba? Minsan, alam niyo pa ba yung barter? Alam niyo pa yung barter sa mga nag-aaral? Tanyo, hindi niyo na alam. Tanyo niyo anak niyo. Exchange of good for another good. Barter yun. Talaga tinuturo sa economics. Di ba? And then spiritually. Nakalimutan ng nanay at tatay mo pray kung yung magpaalala. Di ba? Meron tayong kanya-kanyang obligasyon. Nagpapalakasan tayo ng pamilya. Sabi sa 1 Thessalonians 5:11, dahil dito palakasin niyo ang loob ng isa. Pag nanghihina si tatay, nanay, palakasan mo loob niya. Anak, palakasin mo loob niya. Kung nanghihina si nanay, palakasin mo yung loob ng nanay.
Amen? Nagpapalakasan tayo, hindi tayo nagtitirahan. Amen? Empower your family by speaking life to them. Ito, inuulit ko lang. Alam mo ng depressed, titirahin pa. Amen? Sabi sa Proverbs 18:21, ang buhay at kamatayan ay sa dila na kasalanan. Di ba sinasabi ko na nga, depressed na nga, pagagalitan mo pa. O kaya, sorry ikaw ang tanga-tanga mo. Di ba? Ang bobo-bobo mo. Huwag ganun. Pagkamali na nga. Ano nangyayari sa mga anak? Lalong nahihirapan. Kasi nagde-declare ka. Dapat declare something good. Si Brother Manuel, ako naririnig Ano yung sabi mo? All is pelikula yun. Napanood ko sa pelikula rin yun. Yung mga Hindi. Maganda yung pelikula. Ano natin na? All is well. Dapat ganun. May pinagdadaanan kayo all is well. Bakit? Pinapala tayo ng Diyos. Imbis na sinasabi ko, ang hirap naman ang buhay na nakakainis nila. Yung ganun. Oo, mahirap na. Huwag ulit-ulitin. Ang sakit-sakit na. Oo, talagang masakit. Tama na isang beses. Amen. Speak life. Kanina, sinasabi ko, Lord, tatayo ako doon. Ay, nakatayo na ako. Amen. Mamaya na ako upo. Sabi ng babae, mahawakan ko lang yung gagaling. Ako. Kapatid, hawakan niyo ng hawakan yung laylayan ng Panginoong Isus. Amen? Ano sabi dito? Ito, ang ganda nitong depiction na to. The mind of a child is fragile. Their emotions touch their future. Your words shape their destiny. Kung ano sinasabi nyo sa anak nyo, yan lagi natatapat sa isip nila. Pag sinasabi mo, bobo ka, tanga ka, wala kang asenso, tapos lumaki yan, nagagalit na, ba't ganyan ka lang? Kasi nung bata ako, ano pinagsasabi mo sa akin Amen? Mga anak, huwag din kayong pumayag na gawing basurahan yung isip ninyo ng mga nakapaligid sa iyo. Minsan hindi magulang ang nagsasabi minsan mga tito, tita. Ay, yung anak ni ganun yan, wala yan, hindi makakatapos sa pag-aaral yan. Kikirengking lang yan, may ganun. Porke maganda na, kikirengking na. Porke-pogi lang, mag-aasawa na. Ako, tamo ako, hindi ako nag-asawa agad. Di ba? Huwag nating pamayag na gawing basurahan isip natin yun. Huwag tapunan ng basura ang isip ng mga anak. Kasi mga magulang, uulitin ko to. Napakalaking factor ng magulang sa buhay ng mga anak. Amen? Tanyo si Abraham, hindi nagsinungaling, nagsinungaling si Isaac. Tignan nyo si Isaac, hindi tinuro magsinungaling kay si anak na si Jacob. Nagsinungaling si Jacob. May mga bagay na hindi tuturo ng magulang pero nakikita. Kaya mga anak, ulitin ko, pati mga nanonood, huwag pumayag na gawin tapunan ng basura ang isip. Amen? Lagi kayong mag-declare ng maganda sa sarili nyo. Kaya ako, pagdagising ko sa umaga, lagi sasabi, ang pogi-pogi ko talaga. Kahit ayaw yung pumayag, basta ako, payag ako sa sarili ko, tsaka nanay ko. Wala na nga lang kasi nanay ko. Amen? Pero pag-isip ko talaga, sinasabi ko, ako ay sarito. Ako ay blessed and highly favored. Ang successful na pamilya, nagpapalakas, nagtutulungan, nagpapanalanginan. Okay, do you speak life to your family? Kahit dito sa church, huwag yung, nakita mo na nga, pangit yung damit. Ano ba yan? Pangit yung damit mo, para ka naman, huwag ganun. Ano ba, bad bird ka naman, huwag ganun. Ano pitsura mo, huwag ganun. Nandito tayo para magpalakas sa tao. Amen? Ano ba? Do you pray for your family? Kung nandiyan asawa mo, tanong mo, nagpe-pray mo ba ako? Natawa. Okay, tanong, do you pray for your children? Pinagpe-pray mo ba yung magulang mo? Pinagpe-pray mo ba yung kasamahan mo sa church? Amen? Nandito tayo as a family. Ang treatment namin sa inyo, pamilya tayo. Amen? Mahal tayo, pamilya tayo dito. Pare-pare tayo pogi, pare-pare tayo magandang guwapo. Amen? Manak tayo ng Lord. Pangatlo, matatapos na tayo, share and give. Dapat sa pamilya, marunong magbigayan. Sabi nito, ang Panginoon kasi sinasamba natin, marunong magbigay. So dapat tayo nagbibigayan. Sabi nito, God gave us the best of heaven. Dapat tayo rin, mga anak, pinibigay natin yung best sa magulang natin pag tayo ay nag-aaral. Amen? Psalms, ito 27:3. Children are a gift from the... Kasi minsan may magulang ganito. Alam mo, dapat hindi ka naman nabuo. Ewan ka ba kung bakit nabuo ka? Sinasabi ba natin sa anak natin? Alam mo, dapat dalawa lang ang kuya mo kaate mo Ewan ka ba bakit nabuhay ka pa?
Mga kapatid, kung nakakarinig kayo ng gano'n, kung hindi kayo pinlano ng magulang nyo, ang Diyos pinlano ka. Walang aksidente sa Diyos. Tandaan, ang anak ay regalo ng Diyos. Kaya tali mo yung anak mo, lagay mo ng ripon. Hindi, joke lang. Okay, ang masayang pamilya, nagtutulungan, nagbibigayan. Kasi kung Kristiyano ka talaga, marunong kang magbigay ng roses. Ay, hindi, joke lang. Marunong kang magbigay ng tawag dito, chocolate at saka teddy bear. Hindi nagbigay ba ng chocolate at teddy bear? Magbigay kayo ng bear pa rin choco. Amen? Diba? Si Pastora masaya yan nung Valentine's. Hindi ko binigyan naman yan ng roses at chocolate. Masaya. Economical yan eh. Perahin mo na lang. Tawa ng tawa. Magro-roses ka, pwede ba saing? Pwede bang pambili ng yan? Perahin mo na lang. Yung kasama ko sabi pa, Sir, bigyan mo ng bouquet of money. Hello, magkano yun? Isa lang kaya ko ibigay. Hindi, tig-20. Ano yung coins? Amen? Ito masakit to 1 Timothy 5:8. But if anyone does not provide for his relatives, especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Pag hindi ka marunong magbigay sa pamilya mo, pag-gaano ka? Lalo magtatay ka, hindi ka marunong mag-provide, ako, mabigat. Kaya mga tatay, dapat marunong tayo mag-provide. Kasi tayo ang provider. Amen? The worst ka sa unbeliever. Unbeliever, ito yung mga pagano. Amen? Sabi ko, ulitin ko nga, buti nga mga nanay ngayon, marunong ka sa bahay. Amen? Si Pastora nga, di ko alam paano nagkakasya sahod ko. Magaling sa math yung mga nanay. Kaya minsan, pag may nag-intrega ka, bakit kulang to? Asan yung 42 pesos? Okay, may sukli. Di ba may 10 piso pa ako? Bakit? Kasi binabudget nila yun. Huwag kayong magagana pag hindi sukli. Amen? Magkano yung ulam? 90 pesos. O, isang dami binigay ko, asa 10. Huwag kayong magagalit kasi budget it yun. Amen? Ang successful na pamilya, nagpapalakasan, nagbibigayan, nagtatabayan. Amen? Pangatlo, pangapat, unconditional love, dapat nagmamahalan. Hindi na dapat tinuturo ito eh. Pero sa pamilyang Kristiyano, dapat nagmamahalan tayo. Amen? Ang pasayang pamilya, hindi pwedeng nawawala ang tapat na pagmamahalan. Yung totoong pagmamahalan, yung totoong pagbibigayan, kasi galing sa Diyos yan. Amen? But God demonstrated His love for us while we were still sinners. Christ died for us. God demonstrated real love in Jesus. Si Jesus nasaan? Nasa atin. Kaya kung si Jesus nasa atin, dapat capable talaga tayong magmahal sa pamilya natin. Kahit nanay ka, tatay ka, anak ka, dapat marunong ka talagang magmahal sa mahal mo sa buhay. Kaya nga mahal mo sa buhay eh. Mga anak, maglalakihan kayo. Huwag naman pagdating ng panahon, wala na yung magulang nyo, pag-aagawan nyo yung plato. Yung mga mana, akin yung aparador, akin yung di ba? Pag mga anak, ganun eh. Ultimo baso, pag-aawayan, akin yung baso, si Rabbit yan. Di ba? Kaya ako yung mga niya ako na sa mga kapatid ko eh, no? Kinuha ko na lang yung bahay, ganila yung joke lang. Amen, dapat ganun, wag na. Amen. Kung pag-aawain nyo lang bilang magkakapatid, lahat tayo may mana ako sa langit, may mature na tayo. Amen. Kung pagsisimulan lang ng away, ang mana-mana na yan, hayaan nyo na lang. Tandaan mo, pinagpala ka ng Diyos. Amen? Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God. Pag hindi ka marunong magmahal, hindi mo kilala ang Diyos. Dahil ang Diyos ay Amen? Ang tanong, mahal mo ba ang family? Mga anak, mahal mo ba ang magulang mo? Parang walang anak dito. Lahat tayo, anak. Amen? Ako talaga, mahal ko nanay ko, miss ko na siya. Abang huling-huli, service, dapat marunong kang maglingkod. Hindi yung pagod ng asawa mo, ikaw naman nasa bahay at ikaw lalaki hihintay mo pa asawa mo magluto. Tagal naman ang asawa ko, nagugutom na ako. Namalengke nga, baka naman pwede ka na magsaing. May itlog naman, magprito ka na lang. O kaya, nandyan lang yung kape, pwede ka naman magtimpla, may ginagawa yung asawa mo, yung anak mo nag-aaral, hoy, patimpla nga ng kape! Ikaw nakaupo lang, nanonood. Dapat marunong tayong maglingkod.
O kaya, kaya mo naman maglaba, yung asawa mo nagpa-plancha, maglaba ka. Amen? Hindi yun pagiging mababa. That's act of service. Kasi ang Panginoon, He came to serve. Kung talaga si Jesus nasa puso natin, dapat marunong tayo magtulungan sa tahanan. Mga anak, kung nakikita niyo mga marumi na, magwalis na kayo, magmap na kayo. Kung binubunot niyo yung bahay niyo, magbunot na kayo. Huwag niyo namang iasa lang kay nanay. Amen? Ang tuloy, ang may sinigaw na. Amen? Alam niyo, ang saya-saya pag yung buong pamilya naglilinis ng bahay. Naranasan ko yan nung bata ako eh. Ako naglilinis ng banyo, yung nanay nagluluto, yung tatay naglilinis kung saan-saan. Amen? Nung kami rin, nung may pamilya na ako, naglilinis, yung anak namin nagkakalat. Amen? Masaya. Kahit pagod na pagod ka, iba yung accomplishment na pamilya kayo nagtutulungan sa bahay. Tama eh. Amen? Sabi dito, Galatians, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Pastor, ano yan? Sa kapatiran niya. Bakit? Hindi ba kapatiran niyang pamilya mo? Hindi ba kapatiran niyang asawa mo? Hindi ba kapatiran niyang anak mo? Lahat yan kapatiran mo kasi may Kristo yan. And ano sabi? Do good. Magtulungan. Hindi yung pinaghubaran mo, ihahagis mo lang o ikaw yung anak. Yung medyas, kalat-kalat. Pag tinanong, Mama, saan yung medyas ko? Hindi pa nalalaman. Bakit di pa nalalaman? Favorite ko yan. Tinapon mo sa ilalim. Hindi ko naman nakita. Amen? Dapat magtulungan. Ang tanong, pinaglilingkuran mo ba ang family? Tatay, pinaglilingkuran mo ba ang family? Oo, nagtatrabaho tayo. Pero kung kaya mo tumulong sa gawaing bahay, tumulong ka. Nanay, okay, pamilya, ano ka, plain house wife ka. Pero kung kaya mo magtinda ng yelo, magtinda ng yelo. Amen? Anak, mag-aral kayo mabuti. Pero kung kaya nyo maglinis ng bahay, maglinis naman kayo ng bahay. Amen? Summary, ano yung unang-una dapat meron isang pamilya? Joy. Pangalawa, empowerment. Pinalalakas ang isa't isa. Pangatlo, share and give. Nagbibigayan. Amen? Pangapat, unconditional love. And then, panghuli-huli, dapat service. Ano daw yung recipe na successful na pamilya? May Jesus. Kasi lahat yun, si Jesus. Si Jesus may joy, si Jesus yung ating empowerment, si Jesus yung nagbigay, si Jesus yung nagbigay ng conditional love, si Jesus yung nag-serve. Kaya kung si Jesus nasa tahanan, I'm sure maganda ang pamilya mo. Amen? Kaya nga sabi dito, no, Jesus came, said, I am the way, the truth, and the life. Siya yung buhay. Kaya kung si Jesus na napakaganda, no, yung buong pamilya nandito, bakit? Para lahat kayo nalalaman yung katuturan ng buhay nyo ay may silbi sa Panginoong Jesus. Amen? Sabi dito, science says we need at least 4 basic elements to survive, water, air, and food. So, kailangan daw yan. Si Jesus, siya yung water. Si Jesus, siya ay yung life, bread of life. Siya yung bread, siya yung the word. So, it turns out we need Jesus truly to live. Amen? Before I end, merong isang kwento. Merong isang katatanggap lang kay Kristo. Ngayon, mayaman to. Ngayon, sabi niya, Jesus, dito ka sa pinakamagandang kwarto ng bahay ko. Sabi niya gano'n. Ngayon, tuwan-tuwa siya. Ngayon, isang gabi, biglang mayroong gustong pumasok, mga jablo. Nakita niya talaga, jablo. Talagang nakipaglaban siya. Buti na lang, paglipas ng 30 minutes na kayo pagbuno, naisarado niya yung pinto. Sabi niya, bakit kaya nandito si Jesus? Hindi ako tinutulungan. Yun, okay siya, tulog na naman siya. Paglipas ng mga ilang araw, dami ng jablo, talagang gustong pasukin yung bahay niya. Buti na lang talaga, nakikipagbuno siya, pinagpe-pray niya. Tapos yung mga sa pinto, bintana, nakisinarado niya. Talagang nakipaglaban siya. Bakit gano'n? Nandito si Jesus, di ako tinutulungan. Sabi ni Jesus, tutulungan niya kayo. Hindi siya makatiis, kumatok siya. Jesus, sabi dyan ka na, kamusta po kayo dito? Ay, okay ako dito sa kwarto. Pinakamaganda to. May aircon, may jacuzzi. Talaga si Jesus nag-i-enjoy sa pinakamagandang kwarto. Jesus, may tampo ko sa'yo. Bakit? Pinatahay ko ng jablo 2 beses, di mo tinulungan. Ay, ganun ba? Binigay ko naman sa'yo pinakamagandang kwarto.
Eh kasi pinili mo sa akin, pinagamit ang kwarto, hindi mo binigay mo ang bahay. Paano kita pagtatanggol? Minsan ganun tayo. Binigay lang natin yung sarili natin, pero hindi natin binibigay anak natin, hindi natin binibigay asawa natin, hindi natin binibigay asawa, patrabaho natin, hindi natin binibigay yung negosyo natin, hindi natin binibigay kay Lord yung pag-aaral natin. Paano ka tutulungan? Kung masayang pamilya ka talaga, buong buhay ibibigay mo sa Panginoong Isus. Amen? So palakpakan natin ang Panginoong Isus tayo. Ay manalangin. Kami lang, Ama, salamat.